Sa Manhattan at sa paligid ng New York ay nagkabuwid-buwal na ang traffic, na walang kuryente at linya ng telepono. Tumigil sa pagpasada ang mga train at bus. Nagsimulang magsilakad at magsitakbo ang mga tao papalayo mula sa tinamaang gusali. Sa maikling panahon ay natunaw ang mga bakal na nagpapanatiling nakatindig ang magtakambal na gusali. Bumagsak ang mga gusali na tila gumuhong buhangin at makapal na usok ng dumi at pulbos ng konkreto ang bumalot sa buong paligid. Ang mga taong inabot ng pulbos ay nabalot sa puting alikabok at sila'y nagmukhang tila multo na nagtatakbuhan at naglilipana sa lansangan. Noong umagang iyon ay nakagayak si Gaston na pumunta sa pakikipagpulong sa isang kliyente ng kanyang kumpanya. Si Gaston ay isang arkitekto ng Stage and Associates. Nagsimula ang araw niya ng mga alas 7. Maaga siyang gumising dahil nga may pupuntahan siyang business meeting. Tulog pa ang misis niya nang siya ay tumayo mula sa kama. May kadiliman pa sa labas ng bintana. Nag-shower si Gaston at mabilis na nagbihis. Walang oras upang mag-almusal kung kaya't naghanda lamang siya ng kape at bitbit ang kape ay kaberton ay umalis na siya. Isang oras ang biyahe patungo sa opisina ng kliyente. 30 milya lamang ang layo ngunit dahil sa kabagalan ng traffic, inaabot ng 1 oras ang biyahe. Magpapakita ng mga plano si Gaston sa kanyang kliyente, mga plano ng office building na itatayo. Patungo siya sa pinakamataas na gusali sa Manhattan, New York. Naroon ang opisina ng kanyang kliyente. Nang gabing nagdaan ay naging napakasentimental ng kanyang asawa. Kapos sila mahigit 60 anyos na. Sila'y 30 taong kasal na. Hindi sila pinagpala na magkaroon ng anak. Isa sa kanila ay may problema sa pagkakaroon ng anak. Kumain sa labas ang mag-asawa, ipinagdiriwang nila ang kanilang wedding anniversary sa isang paboritong restaurant at ang kanilang hapunan ay pinangunahan ng tig-isa silang kopa ng Stella Rosa, ang kanilang paboritong alak. Matapos ang hapunan ay magkahawak ang kamay na naglakad ang dalawa sa avenida na kung saan maliliwanag ang mga window display pauwi sa kanilang apartment. 30 taon. Ganun na ba tayo katanda? Ang edad ay nasa isip at puso. Kung anong pakiramdam mo, iyon ang edad mo. Pag-claim ni Gaston. Napaligaya mo ako, Gaston. Nagpapasalamat ako sa iyo at nangangakong mamahalin ka sa natitira pang panahon sa ating buhay. Ganoon din ang pakiramdam ko, Aiza. Ang hiling ko lang sa Panginoon ay pagbigyan niya sana tayo ng mas mahaba pang buhay, na tayo magpatuloy na malusog, maligaya sa piling ng isa't isa at malayo sa disgrasya. Sana ay mauna niya akong bawiin kung panahon na at nang di ako makaranas na mawala ka sa aking buhay. Nakauwi ang mag-asawa, sumandaling nanood ng news sa TV at pagkatapos ay humiga na sa kama. Yakap-yakap ni Aiza ang asawa at baboy pinikit ang mata ay sinabi muli kung gaano niya siya kamahal. Yakapin mo ko, Gaston. Ayawan ko kung bakit nalalamig ako na parang nininervyos. Niyakap ni Gaston ang asawa at di nagtagal ay kapwa na silang nakatulog. Kay laki-laki ng gusaling pupuntahan ni Gaston. Ito ang pinakamatayog na gusali sa buong mundo. Libo-libo ang mga taong napupunta doon araw-araw. Ang pugad ng libong mga opisina, negosyo, tindahan, restaurant at kung ano-ano pa. Ang gusali ay tila bantayog na sa pagiging pagkataas-taas ay patunay na ang Estados Unidos ang pinakamapangyarihang bansa sa mundo. Na ang New York ang sentro ng negosyo, ng yaman, ng kapangyarihan. Maaga ring lumabas ng bahay si Flavio. Waiter siya sa restaurant na nasa pinakamataas na palapag ng nasabing gusali. Katulad ni Gaston, kailangang makarating siya sa gusali ng maaga upang makatupad sa isang kompromiso. Si Flavio ang natasang magbukas ng restaurant noong umagang iyon. Sa mga unang oras ng umaga ay pumapasok sa gusali ang mga may maagang schedule. Masasabing ang laman ng gusali sa mga unang oras ng umaga ay hindi pa full capacity. Humigit kumulang 2,000.
Habang tumatanghali ay dumarating ang marami pang ibang empleyado at bisita. At sa mga bandang alas 12 ay inaabot na ng punong-puno ang gusali. Humigit kumulang ay kalahating oras nang nakikipagpulong si Gaston sa kanyang kliyente. Katulad ng maraming meeting, ang pag-uusap ay hindi naman puro business lamang. May kaunting kwentuhan, biruan, higop ng mainit na kape. Sa kalagitnaan ng maganda at mahinahon nilang pag-uusap, ay biglang gumalaw ang gusali. Umuga at ang alarma ay nagsimulang tumunog ng malakas. "Lindol," sabi ng kausap ni Gaston, "takbo dali, kailangan makababa tayo at makalabas ng building kaagad." Nagmamadali at nahintakotang payo ng kliyente. Takbo naman si Gaston, sunod-sunod sa likod ng kanyang kliyente. Naalala ni Gaston na naiwan niya ang kanyang kaberton at ang mga plano. Ibig niyang bumalik sa opisina upang kunin ang gamit. "Gaston, keep going. It's not safe to go back. Forget whatever you left behind. Run!" Sumunod si Gaston sa payo. Hindi na sila sumakay sa elevator. Takbo silang pababa sa stairway. At sila'y nakalabas. Ganoon din ang ginawa ng maraming taong naroroon na sa gusali noong minuto na iyon. Mula sa kinalalagyan sa labas ng gusali, sa harapan nito ay tumingala ang dalawang magkasama upang tanawin ang kabuuan ng gusali. Nakita nilang ang itaas ng gusali ay nag-aapoy. Malaking sunog ang nagaganap sa dapong itaas ng gusali. Maya-maya ay dumating na ang mga bumbero at pulis na ang mga sirena ng kanilang mga truck at kotse ay nakatutulig sa lakas ng hiyaw habang tumatakbo sa lansangan. Naglabasan na rin sa kalsada at nag-ipon ng mga tao sa kung saan makikita nila ang nagaganap na pangyayari. Sa pagmumukha nila ay makikita ang takot, pangamba at pagtataka. Ang mga pangyayari pala ay ibinabalita na ng radyo at TV sa mamamayan ng buong mundo. Isang eroplanong pampasahero ang buwangga sa dakong itaas na palapag ng World Trade Center. Malaking pagsabog ang naganap at sa kasalukuyan ay nilalaman ng apoy ang gusali. Ilang minuto ang lumipas, may dumating na eroplanong pampasahero na lumilipad ng mababa. Sinundan ng tingin ng mga taong nanunood sa nangyayari, pati ng mga TV cameras na noon ay nakatutok sa nangyayari sa nasabing eroplano. Ito'y mabilis, tila sibat na lumilipad patungo sa Twin Tower ng World Trade Center. Ang nasabing eroplano ay sumalpok, sumabog sa nasabing tower at sumigabo ang napakalakas na apoy. Napag-alamang matapos ang sandali na dalawang malalaking eroplanong pampasahero ang sadyang itinutok at isinalpok sa World Trade Center sa layuning takutin at ipahiya ang Amerika. Mga terorista ang nasa likod ng pag-atake. Ang mga nasa itaas ng gusali ay nakulong sa apoy at usok. Katulad nila, si Flavio ay dalawa lamang ang pagpipilian. Ang mamatay sa paglanghap ng maitim na usok at pagkasunog o ang mamatay sa pagtalon mula sa itaas na gusali. Umusal ng maikling dasal si Flavio. Nag-cross, isinasaisip ang asawa at anak. At pagkatapos ay lumundag sa hangin. Tila batong mabilis na bumaksak si Flavio patungo sa lupa. Isa lamang siya sa daan-daang iba pa na lumundag patungo sa kanilang kamatayan. Sa bahay ni Gaston, ang asawa ay halos mahimatay sa nakikitang pangyayari sa TV. Nanlalamig siya sa takot at nararamdaman niya ang kabog ng kanyang puso. Ipinagdasal niya na makaligtas sa disgrasya si Gaston na kanyang asawa dahil siya lamang ang kaisa-isang kasama niya sa buhay. Gamit ang cellphone ay tinawagan ni Aiza ang asawa. Walang sumasagot. Una lamang iyon sa marahil ay 100 ulit niyang pagtawag sa cellphone. Naiwan ni Gaston ang kanyang cellphone sa opisina ng kliyente. Sa Manhattan at paligid ng New York, ay nagkabuhol-buhol na ang traffic, nawala ang kuryente at linya ng telepono, tumigil sa pagpasada ang mga train at bus, nagsimulang magsilakad at magsitakbo ang mga tao papalayo mula sa tinamaang gusali. Sa maikling panahon ay natunaw ang mga bakal
na nagpapanatiling nakatindig ang magkakambal na gusali. Bumagsak ang mga gusali na tila bumubuhangin at makapal na usok ng dumi at pulbos ng konkreto ang bumalot sa buong paligid. Ang mga taong inabot ng pulbos ay nabalot sa puting alikabok at sila'y nagbukang tila multo na nagtatakbuhan at naglilipana sa lansangan. Alas 10 na ng gabi ay wala pa ring balita kay Gaston. Di mailarawan ang anyo ni Aiza o may paliwanag ang kanyang niluloob noong mga oras na iyon. Tila siya'y nauupos na kandila na nasa pagitan ng sindak at takot at pakiramdam na siya'y mamamatay sa atake sa puso. Paulit-ulit niyang pinagdadasal ng Panginoong Diyos na sana ay alagaan nito si Gaston. Bakit kaya inatake ng mga terorista ang World Trade Center? Bakit kaya ang mga piloto, matatalinong tao ay pumayag na maging sakripisyo sila? Bakit kaya ang gobyerno ay hindi nabatid ang tangkang pag-atake bago ito naganap? Bakit kaya may mga namamatay at may mga nakaligtas sa sakuna? Si Gaston kaya ay nakaligtas o nasawi? Si Flavio kaya ay mahahanapan ng kanyang asawa at anak? Kung ilang daang mga bumbero at pulis ang pumasok at umakyat sa gusali upang labanan ang sunog at magligtas ng buhay, silang lahat ay nasawi ring. Nakulong at nadaganan ng mga bakal at konkreto nang ang dalawang gusali ay gumuho. Bakit kaya isinuong nila ang kanilang buhay sa tiyak na peligro? Alam kaya nila kung gaano kaselan ang pangyayari? Kung may Diyos nga, bakit niya pinahintulutan na mangyari ang gayong walang katulad na kapahamakan? Tumunog ang doorbell sa pintuan ng bahay ni Gaston at Aiza. Halos wala nang malay si Aiza, sanhi ng pagod at matinding kalungkutan. Sang ilog na marahil ang iniluha niya at garil na ang boses sa katitili at kahihingi ng pakiusap sa Panginoon. Ang nasa pintuan kaya ay si Gaston o mga pulis na naruroon upang ibalita na si Gaston ay patay na. Inipon niya ang naiiwan panglakas at marahang pumunta sa pintuan. Binuksan ang pinto at nakitang nakatayo sa labas ang buwis na isang lalaking tila multo sa puti ng mukha at katawan. Laking gulat ni Aiza nang makitang si Gaston pala ang nakatayo sa may pintuan. Nagyakapan ng dalawa at kapwa ng simulang umiyak. Nasambit ni Gaston na may dahilan ang lahat, sabay hima sa likod ni Aiza. Ang lahat ng mga nangyayari ay tinakda ng Diyos at para sa ating ikabubuti. Lagi tayong nabibigo na makita at madama ang nakatabong pag-iingat at paggabay ng Diyos habang nagaganap iyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit kung lilingon tayo sa mga nakaraang pangyayari, makikita nating malinaw ang kamay ng Diyos kahit sa gitna ng mga trahedya. Maraming salamat po mga loves sa pakikinig sa ating kwento. Bye! Ingat!